Nagbabala po ang pag-asa na posibleng maranasan ang tinatawag na Super El Nino. Posible raw mangyari yan sa huling bahagi ng 2026. Saksi si Mariz Umali. Ika nga nila ang magtanim ay di biro, pero ang hirap ng mga magsasaka, mas pinatindi pa ng labis na init ng panahon. Kaya ang mga magsasaka sa Lawag City, Ilocos Norte, kanya-kanyang diskarte, tulad ni Mang Emerson, mas maaga raw nagsisimulang magsaka ngayon. Magbabaon kami ng tubig at saka sombrero, parang hindi kami mainitan, saka magpapahinga namin. Di rin ligtas sa init ng araw ang mga alagang hayop sa bukid tulad ng baka. Para di magkasakit, palagi silang isinisilong, pinaliliguan at binibigyan ng tubig at bitamina. Sa Kasiguran, Aurora, maya't mayaring pinaliliguan ng mga kalabaw, nakatuwang ng mga magsasaka sa hanap buhay. Kasi mainit ang panahon eh. Hirapan din kalabaw mag-ila ng palay. Ang ilang pananim na gulay natuyot at nabulok na lang sa tindi ng init. Apektado tuloy ang kita ng mga magsasaka. Ang bintahan dito ay 60-70 po ang kwan, 4 kilo ng talong. Ngayon na, 20-25 na lang. Dahil wala na, pangit na sila. Ang Pinakanawan River sa Cabagan, Isabela, halos di na umaagos dahil natuyuan na ng tubig. Kanina naramdaman ang danger level na heat index o damang init sa Dagupan City, Pangasinan at Pili, Camarines Sur. Posible namang maranasan bukas ang hanggang 41 degrees Celsius na heat index sa Dagupan at Cotabato City. Ayon sa Pag-asa, may mga senyales na posibleng makaranas ng El Nino sa bansa na maaari nilang umabot sa Super El Nino sa huling bahagi ng 2026. Hindi natin kinakaila na posible nga siyang maging super strong or very strong El Nino na more than 2 degrees. Pero ang nakikita kasi natin ngayon, hindi pa lahat ng models nag-a-agree doon. Kasunod naman ng habagat, posibleng makaranas ng mas mahabang tagtuyot hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. Kaya binabantayan din ang epekto nito sa supply ng tubig. As of 8 a.m. ngayong pong April 15, nasa 191.35 meters above sea level ang antas po ng tubig dito sa Angat Dam. Bagamat malayo pa naman siya sa minimum operating level na 180 meters, mas mababa na siya sa normal high level na 212 meters. At patuloy na raw po siyang bumababa mula Pebrero. Katunayan, nasa 1 metro raw ang average na ibinababa ng level ng tubig dito sa Angat kada 3 araw dahil walang ulan. Mas mababa rin kaysa sa normal ang antas ng tubig sa iba pang pangunahing dam sa Luzon. Pero paglilinaw ng Pag-asa, bahagi ito ng normal na siklo ngayong taon at sapat pa ang supply ng tubig para sa pangangailangan sa ngayon. Pero kung magpapatuloy ang pagbaba ng antas ng tubig, posibleng magkaroon ng rotational water interruptions at kailangang magbawas ng alokasyon ayon sa National Water Resources Board. Ay yung posibilidad po na magkaroon ng mga rotational interruptions. Baka po yan maging epekto niyan. At sabi nga natin, kung aside dun sa pagbabawas ng pressure sa mga kabayahan po natin, may isang senaryo po pag nabawas talaga ng patuloy pagbawas ng alokasyon ay baka magkaroon po ng mga rotational interruptions. Panawagan ng NWRB sa publiko magtipid sa tubig para na rin maibsan ang posibleng epekto ng El Nino. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi.